Naniniwala ba kayo sa pag-ibig na kayang gawin ng lahat? Ako kasi, oo. At ngayon, ikukwento ko sa inyo kung paano ko ipinaglaban ang pag-ibig ko para kay Miguel, ang musikero na nagbigay ng kulay sa buhay ko. Tara, samahan niyo ako. Hi guys! It's your Camille Sai Story. Bago ko po simulan ng kwento, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Sa gitna ng mga ilaw ng Maynila, narito ako, si Elena. Mahal ko si Miguel, isang musikero na ang musika ay ang kanyang buhay. Pero bago ang lahat ng ito, bago ang mga ilaw at musika, mayroon kaming kwento. Isang kwento kung paano kami nagtagpo. Nagkakilala kami sa isang maliit na coffee shop sa may Escolta. Ako, isang simpleng barista. At siya, isang musikero na naghahanap ng inspirasyon. Isang araw, umulan ng malakas. Si Miguel, basang-basa, ay pumasok sa coffee shop. Siyempre, ako, inabutan ko siya ng mainit na kape at isang tuwalya. Salamat, sabi niya sabay ngiti. Ang ngiting yon ang nagpatibok ng puso ko. Simula noon, madalas na siyang bumabalik sa coffee shop. Nagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang musika. Ako naman, nakikinig lang, nagbibigay ng suporta. Isang araw, kinantahan niya ako. Isang awit na puno ng pag-asa at pag-ibig. Elena, sabi niya pagkatapos ng awit, gusto kitang maging inspirasyon. Hindi lang sa musika ko, kundi sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang puso ko'y puno ng saya. Tumango ako. At simula nun, nanging kami. Pagkatapos nun, bawat araw ay parang isang awit. Naglalakad kami sa Intramuros, hawak ang kamay, habang kinukwento niya ang kasaysayan ng bawat lugar. Sumasayaw sa luneta sa saliw ng kanyang gitara, kahit walang nakikinig kundi kami. Nagluluto ako ng adobo para sa kanya, at kahit sunog, kinakain pa rin niya, sabay sabing, "Ito ang pinakamasarap na adobo sa buong mundo." Tuwing gabi, pinapanood namin ng mga ilaw ng Maynila mula sa rooftop ng kanyang apartment. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, nangangarap na mas magandang kinabukasan. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo kong minahal si Miguel. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang pagiging talentado, at ang kanyang puso. Ngunit, gaya ng isang awit, hindi lahat ng nota ay masaya. Dumating ang isang unos, isang sakit na kailangan ng agarang operasyon. Isang operasyon na halos hindi namin kayang bayaran. Ang mga ngiti ay napalitan ng takot. Mga halakhak ay naging mga higpit. Nakita kong isang patimpalak, isang pag-asa, $1,000,000 premyo. Alam kong hindi ako isang mangangawit, ngunit para kay Miguel, susubukan ko.
nag-ensayo ako. Kahit hirap na hirap, ang boses ko ay hindi perpekto. Ngunit ang puso ko'y buo. Dumating ang araw ng katimpalak. Sa harap ng maraming tao, kinanta ko ang awit na sinulat ni Miguel para sa akin. Hindi perpekto, pero puno ng pagmamahal. Hindi ako nanalo. Ngunit may isang producer na lumapit sa akin. Nakita niya ang puso ko, ang determinasyon ko. Inalok niya ako ng isang kontrata. Hindi bilang isang mangangawit, kundi bilang isang manunulat ng kanta. Sapat ang pera para sa operasyon ni Miguel. Nagpatuloy ko ang pagsusulat. Bawat letra, bawat himig para sa kanya. Ang mga kanta ko'y naging hit at nakilala ko. Ngunit sa bawat tagumpay, hindi ko nakakalimutan kung para kanino ko ito ginagawa. Sa huli, nagtagumpay ang operasyon ni Miguel. Muling nakabalik sa entablado ang aking mahal. Hindi lamang bilang isang musikero, kundi bilang isang inspirasyon. At ako, patuloy na sumusuporta sa kanya. Sa likod ng mga awit na nagbibigay buhay sa aming pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, handang isakripisyo ang lahat. At dun po nagtatapos ang aming kwento. Maraming salamat po, Miss Sai, sa pag-eere ng aming kwento.